Hello guys, welcome back to Dark Angels Intuition. Welcome back to my channel. So, welcome back sa mga palagi nag-aabang mga readings ko. This is another general love reading and this is about love triangle reading. So, para to sa mga alam na mayroong ka-love triangle, yung relationship ninyo. Okay, yung person ninyo na mayroong someone else involved sa connection ninyo. So, anyway, let's start without further ado. Remember that guys, hindi lahat maka-resonate sa reading na to. So, takes what resonates and leave the rest. So, this could be a vice versa. So, put yourself in a situation kung saan kayo naka-resonate. This is a timeless reading. So, kung kailan nyo ito mapanood, if naka-resonate kayo, then this might be your reading. So, let's start. Okay. So, ano yung nararamdaman ng person mo para sa'yo? Yun muna unahin natin. So, meron siyang feeling dito that I think meron ng clarity sa'yo about what happened, what is happening sa connection na to. I think even doon sa isa, yun yung feelings niya na may clarity na both side about kayo, about sila. So, parang hindi na inosente sa mga nangyayari. And feeling niya medyo magulo na din yung connection ninyong dalawa, yung sitwasyon ninyong dalawa. May mga judgment na, hindi na nagkakaunawaan and medyo napapa-challenge na sa situation. So, parang imbalance na yung connection ninyong dalawa dito. And sa totoo lang, nalulungkot siya sa mga nangyayari sa inyo. Isa din to sa mga feelings niya this time na parang nalulungkot siya. Siguro after, I don't know kung tumagal ba kayo ng person na to or hindi. Parang nalulungkot siya na ito yung mga nangyayari sa inyong dalawa. I can see also here na may nararamdaman pa naman din siya sa'yo. Mahal ka pa din ng person na to. Ando lang sa point na medyo nangyari nga na nagkaroon ng third party dito. Naging cold yung connection ninyong dalawa. Pero, meron pa rin siyang feeling dito na kahit na may clarity na about third party, parang gusto pa din niya na however one day, maayos pa din kayong dalawa. Kaya lang may mga harshful na, kumbaga, words na kayo natatapon sa isa't isa na masasakit, na nasasaktan na din siya sa mga nasasabi mo. Ganon ka din naman, nasasaktan na din siya sa mga sinasabi mo or sa mga ginagawa mo. So, yung feeling naman niya dito sa isa, I think ganito din yung connection, ganito din yung nararamdaman niya na may clarity na din dito sa isa about sa inyong dalawa and nag-aaway na din kayo. So, parang same lang na parang nag-aaway na din kayo nung isa, nag-aaway na din kayo dito sa kabila. Nagiging imbalance na din yung connection kasi feeling ko meron siya feeling of hindi niya na alam kung ano yung decision na gagawin niya. Hindi niya na alam kung which one to choose. So,
Pero he's trying, parang naglalakas loob siya dito na we're still okay, wag mo nang isipin yun, wag mong pansinin yun, parang ganun. Pero clear na sa person mo na to, hindi na kayo nagiging masaya because of cheating. So, there's a possibility nga parang meron kang feeling din na parang umalis na lang or lumisan na lang sa connection na to para ayusin na lang yung sa inyo. Pero nako-confuse pa, hindi pa din siya sure sa decision niya na to. Hindi pa din siya sure kung paano siya mag-effort to do this thing. Kasi, syempre, hindi naman madali sabihin na nalaman na, ay, may asawa ko, example, may asawa ko, may kinakasama ko, okay, bye, parang gano'n na lang. So, hindi siya gano'n kadali. Nakita niya din kasi naman yung worth dito ng person na to, nung other person na to, sa buhay niya. So, I can see here Sagittarius sign, Libra, Capricorn. Anyway, guys, this reading is a part of my personal reading. So, if you want to book a personal reading with me, just message me or just DM me. I'm going to put the link on the description box. Anyway, I can see also Pisces sign, Leo, and any water signs is here. So, let's see. Ano yung gusto niya ngayon mangyari sa inyo? Well, nakikita ko naman na gusto niya mangyari dito na maayos kayong dalawa. Gusto niya na mabuo kayo ulit. Kung may family man kayong dalawa, gusto niya pa din na maayos yung family ninyong dalawa. Or commitment na meron kayong dalawa. So, yun pa din yung parang what he wants from you currently. Kasi mahal ka pa din naman niya, hindi naman nawala yung pagmamahal niya para sa'yo. I can see here also na naging easy-go-lucky lang talaga siya. Kumbaga naging papaya siya somehow. Naging immature siya. Pero right now parang nag-iisip na siya. Parang nag-iisip na siya ng decision on what to do. Decision sa mga decision about ayusin yung sa inyo. And decision dun para sa kanila. Kasi parang gusto niya na mag-offer sa'yo ng new beginning. Medyo nako-confuse lang siya na alam niya kasi na meron siyang kailangan iwan. Nako-confuse siya na way sa nararamdaman niya. Parang hindi niya alam kung tama ba itong gagawin niya, worth it ba itong gagawin niya, or something. Kasi sa totoo lang, nahulog din kasi siya dito sa isa. Nung time na yun na parang nawala na din siya ng gana. Nawalan siya ng gana sa connection ninyo. Nawalan siya ng, sabihin na natin na spark. So, dito din, isa din to sa confusion niya na nawala siya ng spark. Nahulog siya dito sa isa. Kaya, gusto niya man na mabuo na kayo ulit. Medyo, na-confuse siya kung meron ba kayong future together na ganito na yung nararamdaman niya. However, hindi naman nawawala totally lahat ng pagmamahal na yun. Meron pa, parang baka may hope pa na nababalik pa yung love na yun. So, ano naman yung currently na gusto niya sa person na yun, sa other person na yun, is to communicate with this person. Siguro feeling ko to explain dito sa person na to, yung totoo. Parang gusto niya na kausapin tong taong ito. Kaya lang, sa mga nangyayari sa inyong dalawa nito, parang nagalit ata to siya. Nagalit siya na naging kayong dalawa. Siguro nagalit siya na-disappoint siya nung nalaman niya na ito lang yung ginawa mo sa kanya. And parang seems like this person wanted to have a changes na din sa buhay niya. So, parang nasaktan kasi din talaga itong other person na to sa nalaman niya about you might be and the person.
And meron kang option, parang meron ka ditong option to choose. Might be about communicating this person. There is a possibility, isa dito yung maglalakas loob ka na sabihin sa kanya yung totoo, or i-continue na lang yung relationship ninyo na mag-offer sa kanya ng new beginning. But he knows or she knows na naloko talaga siya. Like, alam ng person na to na nang loko siya ng tao. And not because pinaglalaroan niya lang to. Sorry sa voice ko. Not because na pinaglalaroan niya lang to, but alam niya, nakukonsensya na siya sa ginagawa niya. Sa totoo lang, nakakaramdam na din siya ng coldness from this person kasi nagalit to eh. Parang nagalit tong other person na to sa ginawa niya, na nalaman niya, nagkaroon na ng clarity about sa inyo and that person. And parang meron ng feeling din yung person na to na gusto na siyang iwan or itulak palayo or something, or gusto niya na siguro na pumahal mo ako, patunayan mo na ipaglaban mo ako kung mahal mo ako. So, hindi siya nakakatulog sa gabi dito, itong person mo. Thinking about sa kanilang dalawa. So, kaya gusto niyang kausapin to explain siguro yung about sa inyo and to explain na din sa decision na gagawin niya. So, ano kaya pwede mangyari the next 3 months dito sa connection na meron kayo? So, ano yung possible na mangyari sa next 3 months? The next 3 months. I can see Aquarius here. Aries, Sagittarius, Leo. Taurus sign is also here. So, magiging cold yung connection ninyo ng person mo. Feeling ko isa dito, ay hindi ko alam kung ikaw to or yung person mo na medyo i-guard niya yung sarili niya. Sa connection na to, feeling ko ikaw to eh. Parang iiwas ka sa mga ginagawa ninyo dati na hindi mo na to gagawin. Kumaga iiwas ka para parang ipaparamdam mo sa kanya na apektado ako sa mga nangyari. Kasi nakikita ko dito yung person mo, willing naman siya to move forward towards with you. And the next 3 months, medyo magiging cold yung connection ninyong dalawa talaga. And parang it will going to make him or her regret about what he or she did sa'yo. Isa na dito, hindi siya masyado makakatulog sa gabi thinking about, dahil nga iiwas ka dito eh, medyo you will going to put boundaries or guard yourself from this person. So, even if magpaparamdam siya or mag-move forward siya towards with you, mararamdaman niya talaga sa'yo yung coldness ng connection ninyo because of what he or she did to you. So, medyo mako-confuse siya dito. Whether the next 3 months, possible na mako-confuse siya whether aalis na lang siya ng tuluyan or ipaglalaban niya yung connection na meron kayong dalawa. So, mako-confuse siya dito na mag-o-offer pa ba siya ng new beginning sa'yo or maghihilom na lang siya or maghihealed na lang siya and to end this relationship na lang. Kasi para sa kanya, naiintindihan niya din naman eh na siya mismo nanloko siya ng tao. You know, hindi lang ikaw, pati yung isa. So, sa kanila naman, the next 3 months na ano yung pwede mangyari sa kanila. Let's see. Wait lang. Nahulog. So, hindi ko na i-cut yun ha. Tuloy-tuloy na yun.
the next 3 months, I can see a separation sa kanilang dalawa with the other person. Feeling ko kasi yung person mo is tuluyan talaga siya na magpapatuloy na din. Puputuloy niya yung connection na to because wala na siyang nakikitang changes sa mga nangyayari sa kanila. Parang away na lang, iiwas sa kanya, trust issue, then wala na siya nakikitang pagbabago. So, definitely nakikita ko dito na magde-decide na siya dito na to end this connection na lang. To end this towards separation talaga with the death card here. Kasi wala na siya nakikitang pagbabago eh. The Wheel of Fortune came in reverse na. So, magde-decide to siya dito na ano na lang to, putulin na lang and let her have her or his freedom na lang. Kasi, medyo this person will going to take the leap of faith towards a new beginning with you na lang talaga. Though, mararamdaman niya din kasi sa'yo yung coldness dahil sa mga nangyayari. Pero, feeling ko kayo kasi yung merong connection talaga, merong commitment. So, either married kayo or live-in kayo or mas nauna ka dito sa person na to or mas tumagal kayo. Yun yung naramdaman ko dito eh. So, mas persigido siya na ayusin yung sa inyo and hindi na din na kasi niya nakikita na healthy pati yung relationship nila. Kaya he did take the leap of faith na lang towards a new beginning with you. And hayaan na lang siyang mag-move on na lang talaga. Kasi on and off na yung connection nila tapos nag-aaway. Hindi na okay. Wala nang pagbabago. So, yun yung nakita ko after 3 months. Kumbaga, there is a possibility ito yung pwedeng mangyayari. So, let's see kung ano yung magiging flow ng communication ninyo ng person mo na to. Feeling ko kasi dito with the Emperor card, you might be dealing with an Aries, Scorpio as well, Taurus as eyes. Taurus. Aquarius could be. Yeah, Taurus. Anyway, magpo-proceed talaga siya towards with you. Kumbaga, itong person na to, gagawin niya yung way para bibigyan ka ng matatag na pagsasama ulit or bigyan ka ng matatag na relasyon ulit. Mangangako siya sa'yo, ayusin niya yung sitwasyon and I can see also here na magpapaka-matured siya na ayusin yung nakausapin ka at ayusin yung connection ninyo. Though, pag with an Emperor kasi, hawak kasi nito yung Aries. So, pagdating kasi sa communication, medyo hindi mo masyado na-appreciate o hindi mo masyadong ma-appreciate to kasi sa pagdating kasi sa Aries, especially sa men, medyo hindi sila masyadong marunong makipag-communicate. Pero in a way na ipaparamdam niya na lang to sa'yo na huwag mo nang isipin yun, wala na yun, ayusin na natin to. At ipapakita niya sa'yo na gagawa siya ng action, kumbaga na willing siya na ayusin yung relationship ninyo, na nandyan siya, bumabalik siya, na kaya ng dati, na hindi na siya nawawala or nag-iiba, parang pinapakita niya sa'yo na ako pa din to, ayusin natin to, parang ganun. Though hindi man siya totally into communicating talaga, like verbally, nasa action siya. So, dito naman sa kanila, itong person na to, parang mahirapan siya na makamove on. Mahal kasi siya ng person na to, itong other person. So, parang feeling ko either, okay, kumbaga sa social media, either magpaparinig to, or na anything, kasi hindi pa to totally makamove on sa kanya agad-agad.
But this person, ile-let go niya na to. Kasi naayos niya na yun sa inyo eh. So, ile-let go niya na to kahit pa sabihin natin na mahal pa din talaga siya ng taong ito. Ile-let go na to. Kumbaga, hayaan niya na din maghilom siya. And, ganun din naman siya, mag-heal na din yung person mo from this connection. Medyo, dadating pa talaga yung point na medyo mako-confuse siya. Kasi, minahal siya ng person na to talaga. Siguro magpaparamdam pa kahit papano, kaya magkakaroon pa sa kanya ng confusions. Pero this person, your person, will going to let go of her or him na talaga. Gagawin niya ito, hindi na sila mag-uusap nito dahil ayusin niya na yung sa inyo. And darating din naman yung araw na maghihilom din tong person na to, maayos din sa kanya, sa part niya. Mag-heal din siya at makaka-move on din siya. So, I can see here na maayos din kayo. Magkakaroon din kayo ng kumbaga, celebration, pag-aayos, magko-commit din siya sa'yo ulit, gaya ng ginagawa niyang action. So, magko-commit din siya ulit dito. So, yung outcome dito sa kanila is, I can see na separation talaga. Medyo, hindi na magiging maayos yung labas ng connection nila, as nakita ko naman dito na let go niya na to. See? Separation ang meron sa kanila kasi parang feeling ko din dito na yung person mo magmo-move forward na din siya towards you. Ayusin at i-save na yung commitment ninyong dalawa. Magpaplano talaga itong person na to na i-let go na to have a separation with this person na para maayos na yun sa inyo. Pero sa totoo lang, hindi to basta-basta na relationship ang meron sila. Minahal niya din to, minahal din siya ng babae, pero parang ginawa niya na nag-take the risk siya na i-let go to para maayos kayong dalawa. So, yung sa inyo naman, of course, nakita ko dito na yung outcome niyo dito is gagawin niya yung best niya para maging sabi natin na matured person siya, responsible na either husband siya or father sa anak niyo kung meron kayo, or sabihin natin na maging responsible na siya talaga sa mga action niya, sa mga gagawin niya towards with you. Let's see. So, Capricorn is here. I can see Capricorn. You might be dealing with Sun, Moon, Rising, Venus. Taurus is also here. Okay, so, andun sa point na hindi din madali ito para sa inyo kasi medyo disappointed ka, hindi mo na na-appreciate, may trust issue na din dito. So, I can see also here na parang maglalakas loob siya dito talaga na ayusin yung sa inyo. Maglalakas loob talaga siya dito na ipakita sa'yo at paramdam sa'yo na I'm so sorry about what happened. I'm so sorry about that I hurt you that much. Babalik at babalik siya, mag-o-offer siya sa'yo ng new beginning or love dito. So, because of may mga issues na kayo or may mga nangyayari na, you know, medyo, sabi ko nga kanina, hindi ganun kadali, hindi ganun ka-smooth yung pagbabalikan ninyong dalawa. Pero there is still a hope and chance na magkakabalikan talaga kayong dalawa than them. So, I can see also Leo signs here, and that is my reading for you guys. Thank you and God bless.